Panginoong Hesus, sa oras to mahalapin sa pagtalangin namin kagalang-galang pinamahal na pastor, buksan mo ang paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang Panginoong kaligtasan. Sa ganang akin wala akong magagawa, sulit kilang pangalan na sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-alingan, demonyo ng komunismo lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Makaupo na po lahat, may namahal. Na-interest ako doon sa explanation about sa kooperatiba dahil ako po ay isang estudyante ng Benguet State University. Topic po namin yan, yung kooperatiba. Ang kurso ko kasi Bachelor of Science in Agricultural Business Management sa Benguet State University. 4-year course. At ako po ay nakapag-seminar sa University of the Philippines, Los Baños sa management. So, scholar po ako ng gobyerno under Development Bank of the Philippines noong that time, 1987 to 1991, under Study Now, Pay Later Plan. No? Kailan, ako po ay estudyante na nangarap na maging leader, tumakbo ako ng Vice President ng Student Government. Hindi pala pangunahan ang mga estudyante para lumago ang kanilang pag-aaral, kundi para i-radicalize ang university. So, hindi ako pinalad nung pagtakbo ko ng Vice President. Pumasok ako sa debating club, nagdebate kami, university debate, nag-champion kami, ako ang team captain. So, sabi nila, ikaw na yung maging presidente pagsunod. Ako na yung i-elect nila. Kayo lang minamahal. Ang mahal na Panginoon gumawa sa akin ng himala na napatunayan ko may Diyos pala. Amen. Kasi dati hindi ko naniwala sa Diyos. Taga-Bohol ako, ang aking uncle, kapatid ng papa ko ay isang leader ng New People's Army. At sinabi niya, ang Diyos ay nasa isip lang ng tao. Pag-iisipin mong may Diyos, mayroon. Pag-iisipin mong wala, wala. Kasi ang tao ay galing daw tayo sa unggoy. Tama yung sinabi ni Ka Ursula. Sabi ng uncle ko, galing daw tayo sa unggoy. Pero tinitingnan ko si Ka Ursula kanina, hindi ko makita sa mukha niya na galing siya sa unggoy. Hindi naman sa kahawig sa unggoy. Huh? Alam mo yung theory na yan, ng tao galing sa unggoy, pinapaniwalaan na ng mga matatalino sa UP yan. Kasi that's the theory of evolution. Si Charles Darwin ang original dyan. At ang naniwala niyan, yung mga scholar na mga kabataan. Na hindi pala tayo nilalang ng Diyos. Ang tao pala ay galing sa evolution. So ang nagiging galing sa pinakamaliit na bagay hanggang nagiging daga o evolution nga, hanggang naging unggoy at saka yung unggoy naging tao. Yung pala ng mga NPA mahilig sa bundok dahil yun ang pinanggalingan nila, yung unggoy. Amen. Yan din ang piniwalaan ko noon. Nang tao ay galing sa unggoy. Sino ba dito yung mayroong alias? Yung may mga edad na, may mga alias lahat yan. Dahil sa amin sa Bohol, kinakatok yung bahay namin, bata pa ko, high school pa ko noon. Pagkakatok sa haligi nyo, pak, bumaba na kayo kasi may pulong-pulong tayo. Pag kinatok na yung haligi namin, yung kapatid ko, baba na kami. Hindi alam ng mama ko, hindi alam ng ibang kapatid namin na ni-recruit na kami ng MP. Ganun sila kasi-secretive. Pagdating namin doon sa plaza, yung pinaka-open, bilog ang buwan, nandoon na pala yung mga kapitbahay namin ng mga kabataan din. Hindi kami nag-uusap-usap kasi bawal po yun. Bawal mo ikwento kahit sa kapatid mo, bawal mo ikwento. Nandoon na pala. Tapos may nagsalita, umiiyak pa. Galing Siliman University, galing UP Cebu, galing Philippine Maritime Institute ng Tagbilaran, galing University of Bohol. Nagsalita sila na kailangan lumaban na sa gobyerno. Umiiyak sa aming harapan. Sabi ko, lumaban. Binigyan kami ng alias. Tinanong ako ng
yung nagbibigyan ng alias, ikaw, Danilo Corteros, anong gusto mong alias? Sabi ko, Kadani. Huwag, malapit sa pangalan, madali kang mahuli. Tama. Sabi ko, Nilo, Danilo pa rin. Naglalaro pa ako ng gagamba noon. Sabi ko, Spider kaya? Tinanggap yung alias na Spider. So, ang alias ko sa Kilusan ay Ka-Spider. Ayun na. Tuwang-tuwa naman ako, Ka-Spider ako. Puro may alias na kami. Pag sunod naming meeting, anong sabi ng aming recruiter? Yung mga NP, yung uncle ko, mag-full pack na kayo sa bundok. Dahil yung humawak ng listahan, CIS pala. So, alam na ng barracks, alam na ng PC, ang lahat na may mga alias dito. Paka na din ng NP yun para matakot kami para mag-full time kami sa bundok. Sila din ang nag-read tag sa amin. Tama yung nagsabi dito. I-report ka sa sundalo para pilitan kang mamundok. Tama po yun. So kung mayroong read tagger, ang NPA ang nangre-read tag. Pag may mga rally, ikaw ang maghawak ng mga streamer para ikaw ang mapicturan. Ang mga NPA nagtatabo ng mukha yan. So, wala pang pandemic doon pero naglalagay sila ng tabon sa mukha. Sila yung sumisigaw. Ang mga recruit na sa harapan, walang kaalam-alam, sila na pala yung maging wanted. Na wanted kami. Dahil sa uncle ko na nag-NPA, na wanted kami. Imaginin mo naman yung araw-araw, halos every week pumupunta sa bahay namin. Naubos ang manok namin. Bihira lang kami nagkakatay ng manok, pero kung may NPA, 3, 4 na manok. Kinakatay ng papa ko, kasi kapatid niya. One time, mayroon pong dinukot sa baryo namin dahil siya po ay, alam mo yun, nagpapataya ng masyaw. Dito kasi waiting, 2 number, di ba? Sa Visayas is 3 number yan. Galing sa Hialay. Siya yung nagbumababa. Wala pa naman kasing kung ano yung cellphone. Baba siya na kasi nagre-remit ng tumataya. Siya ngayon ang pinagdudahan na nagre-report sa baba. Dahil ang pinakamatapang na pulis sa baba na umaakyat sa barangay namin, kamag-anak niya. Dinukot siya, 7:00 ng umaga. Dumaan doon sa puso habang naliligo kami. Tinaiming niya na lumuhod siya doon sa maraming tao. Huwag niyo akong patayin. Mayroon akong 5 anak. 12 anyos yung eldest. 5 months pa lang yung youngest. Kamamatay lang ng wife niya. Sa biri-biri. Walang magpakain sa akin yung mga anak. Sabi naman nung NPA, hindi ka namin patayin, sumama ka lang. O kayong mga nakakita, pag may magtanong dito kung may NPA ba, sabihin nyo mayroon. 6 lang sila ang sinabi. Sabihin nyo 60 kami. 60. Tama, di ba? Times 10 ka agad. Anong baril? Yung baril na simple lang, pero sinabi niya ikis-ikis daw ang bala, tapos mayroon daw parang bit-bit na mayroon parang yung may tukod. Ganyan ba yung machine gun pala yun? Pero may tukod na ganyan mahaba. Oh. Kung sinabi saan lumiko sila ng kanan, sabihin nyo dito sa kaliwa. Huwag nyo sabihin yung tamang pagliko. Kanan, gawing kaliwa. Pagdating ng PC, may ba dito? Oh, ang dami sir. Ilan? 60. Kahit sinong tanongin, kahit maliit na bata, 60 talaga sabihin. Anong baril? Ganito sir, ganito. Oh, dami ikis-ikis. Hindi sila tutuloy. Natakot sila. So, nagtuturo sila ng kasinungalingan sa tao. Amen. 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 Oh, tinuruan tayo magsinungaling. Oh, sabi ng 8:44 ng Juan, si Satanas ang ama ng mga sinungaling. Sabi ng 53:1 ng Salmo, sa puso mo lang sasabihin na walang Diyos, mangmang ka. Amen. O sa English pa nga, fully. The fool said in his heart, there is no God. Corrupt are they. Kung mayroong corrupt, ang nambirawan na corrupt yung hindi naniniwala sa Diyos. O sumisigaw sila ng corruption. Laban sila sa corruption. Pero ang sinabi ng Bible, ang number 1 na corrupt, yung hindi naniniwala sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sa puso mo pa lang nasabihin walang Diyos, galit na ang mahal na Panginoon sa iyo. So yan ang nangyari, binamahal. So paano ko nakilala ang mahal na Panginoon? Yun pala yung
yung training ko, I graduated as Mathematician of the Year, Excellence in Physics. Dami akong award. Pero mahirap lang kami. 10 kaming magkapatid, wala akong pag-aral sa college. Sabi ko, kung hindi ako makapag-aral ng college, mag-NPA ako. Kasi paborito sa NPA ang matatalino. Tama. Kasi sabihin naman, oh, siguro, matalino. Mag-NPA, tayo pa kaya? Ganun yan eh. Ganun yung logic doon. Ang malapinang talaga na-rescue ako. Biglang may dumating sa school namin. Pina-exam kami lahat for scholarship. Ang Bohol Institute of Technology, binigyan kami ng examination just for 1 hour. 75 items. Puro mathematics yun. Problem solving. Kahit matalino ko sa math, hanggang 35 lang ako ang na-answeran ko. Pero perfect ako doon. Pass your paper. Kasi bilisan eh. Sabi ko, kung may Diyos, ikaw nang mag-answer sa 36 to 75. Sinedan ko yun na walang basa-basa. Ako dito sa 35, ikaw sa 36 to 75. Pasa. Pagbalik ng resulta, ako lang ang nakakuha ng 100%. May Diyos pala. Yes, amen. Ang talino niya. Walang basa-basa ako, nagpo-compute ako. Ang Diyos, walang basa-basa. Ginanong ko lang, sinisid-sid. Tama lahat. Yes, amen. Pinakita ko na sa mga kapatid ko, mag-aral ako ng college. Engineering ang kurso ko. Oh, libre ako. Sabi naman ng mga kapatid ko, tuition lang yan. Ang kakainin mo sa Tagbilaran, ang titirahan mo na bahay, sino magbayad? Nakaisip na naman ko, nga, no? Mag-NPA na lang talaga ako. Bigla na naman may dumating. Professor ng Benguet State University. Give me the top 5 of your class. Sinabi yung aming advisor. Di binigay kami. In-interview. Out of yung 5, sabi nung nag-interview, ako lang daw pumasa. Sabi ko, teka muna sir. Nagdududa ako sa iyo na ako lang pumasa. Ang tanong mo, sino ang papa ko? Sino ang mama ko? Anong trabaho ng papa ko? Magkanong income ng papa ko? Ganon din ang narinig ko. Tanong mo sa lahat na kasama ko. Ba't ako lang ang pumasa? Sabi niya, ikaw lang kasi ang mahirap. Working student kasi ang kukunin ko. Amen. Alam mag-working student yan, mga anak ng abogado, mga anak ng doktor. So ikaw lang ang pumasa dahil ikaw lang ang mahirap sa 5. O hindi pala malas ang kahirapan. Imagine ako na pumasa dahil mahirap ako. Eh yung mga 4 puro mayaman, bagsak sila. Lamang ako. Sama ako sa kanya. Ayun na nga, nag-aral ako sa Benguet State University. Tapos ko yung kurso, first year, ako yung pinakamataas na general average sa buong university. So I was awarded as Academic Excellence Award. Mag-retire na yung aking amo na nagdala sa akin. Ginamit ko yung grado ko, nag-apply ko sa Study No Piliter Plan. So nagiging grantee ako ng Development Bank of the Philippines. So paano ko nakilala ang Jesus Miracle Crusade? Nung graduating na ako, na-discover ko ang aking sarili na mayroong sakit. Pag humaharap ako sa salamin, mayroon akong napansin sa aking mata. Yan po'y common na sakit sa mga farmers. Kasi exposed kayo sa araw. Yung tinatawag na pterygium. May tumutubo sa mata, natatabon sa itim na part ng mata mo. Pag pabayaan mo yan, mabubulag ka. Yan po'y pterygium. Acute ulcer. Dahil yung nag-aral ako ng elementary hanggang high school, ang pang-snack ko, memorize. Memorize lang yung snack, walang kakainin. Basta imaginin mo lang na may snack ka. So, memorize. Yun, nagka-ulcer ako. Acute. Mayroon ako sakit, sinusitis. Nung pumunta ko ng Baguio General Hospital, that was 1991, sabi ng doktor, magamot pa yung acute ulcer mo. Magamot pa yung sinusitis mo. Pero pterygium mo sa mata, wala nang kagalingan yan. Pagdating ng panahon, mabubulag ako. Sabi ko, useless din yung pag-aaral ko, mabubulag pala ako. Bumili ka lang ng eye mo, patuluan mo lang pag namumulan na yung mata mo.
Paglabas ko ng Baguio General Hospital, pagdating ko ng Burnham Park, nakita ko yung streamer na naglalakihan. Hindi po streamer na rally, Jesus Miracle Crusade. Yes, amen. Nakalagay doon, are you sick of cancer? Ailment pronounced incurable. Sinabi ng doktor, incurable yung pterygium ko. Dinaluhan ko. At ako'y nagbabotismo. Kasi matagal na akong hindi humarap sa salamin kasi parang gusto ko tanggalin yung mata ko dahil nadi-discourage na ako eh. Pagharap ko sa salamin, nawala yung pterygium ko sa mata. Ang linis-linis ng mata ko. Sabi ko, Yes, amen. parang magic. Pero hindi pala magic. Ang Panginoon palang nagpagaling sa akin. Ayun na. Sabi ko, patuloy na ako mag-aral. Kaya lang iba naman yung panaginip ko. Naggera ang sundalo at NPA, nasa harapan, nasa gitna ako, nagdipa-dipa ko, huwag kayong maggera. Pag-usapan natin to. Sabi ko, ano yun? Parang word naman yung dreams ko. Ito na nga. Dahil pag mag-exam kami, wala na akong may sagot kundi hallelujah, praise the Lord na. Wala nang laman ng isip ko. Samantalang ako ang presidente ng aming society. Pag mag-exam kami, na nalulungkot ako pag mayroong akong 2 o 3. Halos palagi perfect. Pero nung nasa Panginoon ako, wala nang laman ng utak ko kundi hallelujah, praise the Lord na lang. Tapos mga panaginip ko, nagpipreach daw ako. Di, nag-full-time worker ako. Iniwan ko yung pag-aaral ko. Nung iniwan ko pag-aaral ko, nagkaroon ng kidnapping sa Sulo. Nabalitaan nyo yun? Nakinidnap ni Commander Robot at saka Abu Sabaya yung mga turista sa Sipadan. Ako yung pinauna doon. Pinapasting kami. 10 araw walang kain. Ang malapasto nagpasting ng 40 days. Ako yung pinauna doon. Sa Badal Sabi, pinasok namin ng kampo ng Abu Sayyaf. Dahil ako ang tagahawak ng Bible, ako yung unang pupugutan ng ulo ng mga Abu Sayyaf. Kinuha ako. Kinulong sa kwarto. Nag-meeting ang mga Abu Sayyaf. Ang dami nila. Puro mga high-powered na armas. Paglabas, bago ko lumabas, may pumasok, Bisaya. Tinanong ako, bakit kasi kayo pumasok dito? Ang lugar na to, imperno. Ang mga tao dito, demonyo. At ang nakakaawa, pupugutan ka ng ulo. Pero, tuturuan kita. Para hindi ka mapugutan ng ulo, ito ang gawin mo. Sabi ko, ako, siyempre, mamamatay ka na, makikinig ka na talaga kung anong gagawin. Ano pong gawin ko? Habang ginugulgol yung liig mo, huwag kang magmamakaawa, huwag kang magpaluhod-luhod, huwag kang matakot. Ano nga ang gawin ko? Mag-smile ka lang. Kaya ba nyo yun? Habang ginugulgol ang liig, mag-smile? Umalis siya. Parang seryoso naman. Tapos, biglang nagbukas. Labas ka na! Tapos, paglabas ko, sigaw na kagad yung mga buset. Halo Akbar! Halo Akbar! Naku, pugutan ako. Katayin na natin, Commander. Katayin na nga! Sabi naman nila. Ang ginawa ko, nag-smile na ako. So, praise the Lord po. Praise the Lord. Hallelujah. Ikot ako ng ikot. Hallelujah. Praise the Lord. Malay mo kung babarilin ako doon sa likod ko. Yung galit na galit nilang mukha, bigla po silang nagtawanan. Amen. Praise the Lord. Tapos may sumigaw, Dali boy, sa akin ka lumapit. Pagtingin ko si Robot, bakit po? Nakita mo yung sasakyan? Opo. Sumakay ka dyan. Mauna ka sa Manila. Sabihin mo sa makasama mo sa Manila, buhay kayong lahat. Amen. Praise the Lord. Totoo pala. Smile lang pala yung katapat. So, pag makakita kayo ng NPA, huwag kayong matakot. Mag-smile lang po kayo. Praise the Lord po, Commander Simoy. Commander Simoy, hinahabol-habol ko yan doon sa Sinundungan Valley. Halos nabautismuhan na namin mga tao dyan. So, nung nagkaroon ng mass surrender, halos lahat na sumurrender dyan sa Sinundungan Valley. Baptized member namin. Marag Valley, pumasok ako dyan. Sinundungan, wala pang kalsada yan. Pinasok namin yan. Marag Valley, pinasok namin yan.
Nakabautismo akong 5 commander sa Marag Valley. Kasama na si Kapinong, Dolatre family. Dolatre. Elpidio Dolatre, squad leader. Swat. Oh, yun, kilala. Oh. Member na po ng Jesus Miracle Jail. Nabautismo ako yun. Pinasok din namin ng Isabela Provincial Jail. May Bible study tayo dyan. Nakita ko yung isa dyan, no, si Gloria Bolan. Nasa kulungan na yan, di ba? Dumadalo na sa kulungan. Si Irene Agkawili alias Ining Kaayang Kareka. Oh, si Irene Agkawili. Kaayang Kareka Kaining. Nasa kulungan na rin. Kasama na rin natin naglilingkod sa mga Yes. Si Henry, si Aranias, at si Kamagno, dumadalo na rin ng Bible study sa kulungan. So, mabuti na lang, nasa kulungan. At least, nakikinig na sa salita ng mahal na Panginoon. At ang discussion po ng ating mahal na kapatid kanina about kahirapan, about cooperative, pinag-aralan po namin yan. Totoo yun. Ang middleman ang nagpapahirap sa atin. Dahil pinapayagan din natin. Amen. Pag pupunta kayo doon sa Tugigaraw, saan kayo namimili? Sa SM tayo. Kawawa naman yung farmer doon sa gilid. Halos umiitim na yung saging niya, walang bumibili. Kung gusto talaga ninyong tumulong sa kapwa nyo, huwag na kayong pumunta doon sa mga mall. Yung nasa kalsada. Tulungan nyo, at least umangat naman kunti. Hindi naman yan nangarap na magiging millionaire eh. Nangarap niyan para mapakain lang yung kanyang pamilya. Amen. Praise the Lord. Tapos dinadaanan-daanan lang. Samantala yung professor ko sa Benguet State University, sabi niya sa akin, Danny, pag bumili ka ng cabbage, huwag yung maganda. Huwag yung walang butas. Bakit, sir? Basta, doon ka bumili sa tabi-tabi, yung mga igurot doon na nakaupo na may mga butas na may mga uod. Doon ako bili, mura lang. Halos ibigay. Pagdating doon sa bahay, hihatiin niya yung cabbage, pak. Pag makita siya ng ulod, pasar. Pag hindi siya makita ng ulod, yung Od. sabi niya, saan mo nabili to? Hindi niya lulutuin yun. Pagtanong ako, sabi ko, sir, ang Benguet State University ay nagpo-produce ng mga agriculturist at kayo ay nag-i-spray sa mga gulayan. Nagtuturo kayo kung paano palaguin ang magandang ani. Ba't hindi ka kumakain doon sa mga magaganda? Kinakain mo yung may uod. Sabi niya, ang ibig sabihin pag may uod, walang spray. Safe yan. Hindi ka mamamatay dyan. Yung mga magaganda, ayun, kahit anong hugas yan, may pesticides pa rin yan. At yan ang magkukos ng cancer. Amen. Amen. Pag mayroon ka ng cancer, kahit mayroon kang milyon, maghirap ka. Dahil wala kagamutan yan eh. Hindi naman sabihin ng doktor na wala ng kagamutan yan. Basta may pera ka, gamutin ka ng gamutin. Pag wala ng pera, sabihin mo, pauwiin na yan kasi 4 months na lang yan. Di ba? Kasi wala ka ng pera. Pero kung may pera ka, hindi niya sasabihin ng 4 months na lang. Tutubuhan ka, kahit anong gagawin. Kasi mayroon kang pambayad. Pero kung wala ka ng pambayad, prangkahin ka na. Pakainin mo na kahit yung bawal dahil malapit na yan. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, yung mga tinanggihan na ng doktor, gumagaling ang sakit. Nasaan ba yung si Precious? Punta ka nga dito. Inoperahan ng appendicitis. Pagkatapos sumakit yung tiyan niya para siyang nabuntis ng 9 months. Sabi ng doktor, operahan uli dahil napilipit yung bituka niya. Ibig sabihin, nung binalik ng doktor ang bituka niya, hindi na ayos pagbalik, napilipit, lumubo, namaga ang bituka niya, operahan siya ulit. Hindi siya nagpa-opera. Tinawag kami, pumunta ko sa ospital. Magpa-opera ka ulit? Hindi po ko yan. Pinag-pray. Para daw ulit siyang mayroong naramdaman na kuryente sa ulo hanggang tiyan. Nung in-x-ray ulit ng doktor, sabi ng doktor, amazing.
umayos ng kusa yung kanyang bituka. Kaya lang, sabi ng doktor, mayroon tayong general check-up muna. Gumaling na nga yung bituka mo, pero baka mayroon ka pang ibang sakit. General check-up. Nakadiscover ang doktor ng ibang sakit. Hindi ka pa pwedeng lumabas. May heart enlargement ka. Mayroon kang pneumonia. Ang lungs mo lumiit, na parang lungs ng bata. Sabi niya, mag-stay ka muna dito ng 3 to 5 days sa IUDMC, Isabela United Doctor Medical Center sa Kawayan. Sabi ng mama niya, Doc, after 3 to 5 days, gagaling ba ang anak ko? Sabi naman ng doktor, si Marcos nga, mayaman. Namatay pa rin. Hindi kami makakasiguro. So, pumirma, lumabas, pinaubaya sa Diyos. Gumaling ang sakit. Hindi ba nyo napansin? Okay na po. After ng pandemic, dumami ang mga bagong building ng hospital. Pansin nyo, di ba? Ang lalaki. 2 years lang yun. Ang dami na ng mga hospital. Ang lalaki. Siyempre, kahit ubo lang sabihin, positive ka sa COVID. Magkano bang budget sa positive sa COVID? Mamatay o buhay? 7,500. Pakainin ka. Libre lahat na gamot. Paglabas mo, walang bayad. Pero, mayroon pala kukunin sa PhilHealth, 7,500 kasi na-declare ka ng positive. Eh kung makadeclare siya ng 10 ang positive, hindi lang 7,500 times 10. 7.5 million. 700 ka. Mali yung 70, 700. Oh, 700. 500. 750,000. Yan. Times 10. 7.5. 7.5 million. Sa 10 lang yun na positive, ha? Oh. Hindi lang 10 ang nag-declare. Yung iba, nag-declare na 100 na positive. 75 million. Pero sa Jesus Miracle Crusade, wala silang makuha kahit piso. Kasi ang Diyos ay buhay. Yes, amen. Amen. Oo. Kahit ano pang project nyo dito, kung mayroon kayong sakit, mahirap pa rin kayo. Hindi lang yan. Kahit ano pang project ilagay ng gobyerno dito, kung may bisyo kayo, mahirap pa rin kayo. Kasi doon naman nauubos yung ani nyo sa bisyo. Diba? Nagkautang-utang. Hindi pa naani yung mais. Kulang sa utang sa alak. Sigarilyo. Yung iba pa nga, pag maka one time ang ani, pupunta sa mapupulang ilaw, maghanap ng magagandang babae. Kasi bagong ani. So kailangan magbago ang buhay. Yung sabong pa. Yung sabong. Nagpapainit ka dyan, halos mamatay, maya ipusta mo lang pala sa sabong yun. So, umalis na po tayo sa masamang bisyo. Mapagaling yung karamdaman mo. Angat ang buhay. Man, praise the Lord. Diba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, hindi po paninira. Sabi ni Kapinong sa akin, sabi niya, squad leader, doktor ng NPO yun, di ba? Paano kasi Brad, hindi titiba yung aming pananampalataya na walang Diyos? Pare mismo nagsabi walang Diyos. Kaibigan niyang pare sa Alakapan ba yan? Yan. Sabi niya, alam mo, walang Diyos. Paano pala yung sinasabi niyong may Diyos? Hanap buhay lang yan. Negosyo lang yan. O saan ba tinatago yung mga shipment ng mga armas? Kumbento. Mga bala. Doon rin. Yung mga NPA na nagtatago na 110, kumbento rin. Sa palasyo, sa obispo. O, tingnan mo. Dahil hindi nila naranasan, may Diyos nga. So,
Nakumbinsi sila sa komunismo. Pero sa Jesus Crusade, never. Dahil may Diyos talaga. Amen. Ha? May Diyos. Kung hindi po ba naranasan? Yun si Ka Ursula, naranasan niyo si Ka Ursula. Paano siya napunta sa Jesus Crusade? Hindi naman ganun kaagad eh. Dinala niya yung kanyang kasama na lesbian, tumboy, sa Dilasag. Kasi taga Dilasag yung kanyang kasama. Dinala siya. Nagka-pandemic. Nakulong sila doon. Nakaalaala ngayon yung tumboy na backslider na Jesus Miracle Crusade. Inopen yung YouTube. Sumasabay sa pagpupuri. Tinatawanan niya. Parang baliw. Bigla siya nagkasakit. Hindi siya makagalaw. Naiwan yung cellphone. Pinanood niya. Umiyak siya. Nung umiyak siya, nadatnan siya ng kanyang kasama. Ba't ka, yung pag-iyak mo, presensya ng Diyos yan. May Diyos pala. Pagalingin mo itong aking ko, hindi ako makakilos. Gumaling. Ayun, nagbabotismo. Si Ka Ursula ngayon ay isang choir member na mag-awit na sa mahal na Panginoon. So, sabi ko sayang tong ating pagtitipon dahil konti lang ang tao. Kami pag nagba-Bible study kami sa Sinundungan, Marag Valley at kabundukan ng Sierra Madre at saka San Mariano, alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Daming NPA. Harap-harapan sinasabi ko ang komunismo, satanismo. Siguro napansin nyo doon sa leaflets, we hate communism, but we love the communist. Sino yung communist? Yung mga nakakarinig sa aral ng komunismo at napaniwala sila yung communist. Mahal natin sila, hindi natin sila kalaban. Ang kalaban natin yung kasinungalingang katuruan na ang tao ay galing sa unggoy. Na sinasabing walang Diyos. Na sinasabing kailangan babagsikan ang gobyerno para pantay-pantay tayong lahat. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan po yun. Kung mayroon mang pantay-pantay, yung tuhod nyo, papantay-pantayan. Pag ilagay na kayo doon sa kabaong. Mabuti kung ilagay sa kabaong, babalutin na lang yan. Babalutin lang. Tama? Ang NPA ba nilalagay sa kabaong? Binabalot ng duyan. Duyan. At sako. At sinasabi, martir ka. Bakit narinig ba niya? Martir siya. Kalukuhan lang yun. Hindi po yun martir. Victim po yun. Nung bumalik yung uncle ko, nung pinatay nila yung kinidnap nila, pinatay pala nila yon, bumalik sa aming bahay, sabi ko, sa demonyo ka. Sabi ng uncle ko, huwag mo akong tawagin demonyo. Sa kilusan, walang kapatid, walang kamag-anak, walang, di ba tama? Walang magulang. Kaya kitang patayin. Sabi ko, sa demonyo ka nga. Nag-high blood yung uncle ko na si Kajimbo. Pwede kitang palampasin. Pero yung mga kasama ko sa baba, kung marinig ka, wala akong magawa, dipinsahan ka. Ay, sa demonyo nga kayo. Hindi naman ako pinatay. May purpose pala mahalapin. At sinabi ng Revelation 21:8, pagduwag ka, itatapon ka sa impyerno. Yes, amen. So, ang tapang-tapang natin mahal na kapatid kanya, taga-Santo Niño po kayo. Parang kay captain po kayo ng... Akala ko Lagong. Malapit doon. Kayo pala yung pinasok ni Lieutenant Colonel Sagigit. Ay, yung kagawad po. Pumasok sila doon eh. Si Lieutenant Colonel Sagigit, close friend ko yan. Kami yung tandem dyan sa sa Sinundungan Valley. Nag-umpisa po yun kay Colonel Jose Rial. 86. Tapos si Lieutenant Colonel Saddam. Kami rin Saddam. Diba? Tapos Lieutenant Colonel Sagigit. So, tama yung ating samahan. Tatawagin ko itong kasimbayanihan. Kasi sa pulis, kasimbayanan. Kasimbayanihan. Kasundaluhan, simbahan,
at sambayanan. Sa'yo niyo yun. Bayanihan para sa kapayapaan at kaunlaran. Yes, amen. Ayan, kasing bayanihan. Ha? So, ikon nyo sa isip nyo, ha? Ang ginagawa natin, ito'y pagtulong-tulong. Anong magawa ng sundalo kung hindi makisa ang simbahan? At anong magawa ng kasundaluhan at simbahan kung hindi makisa ang sambayanan? Diba? So, kailangan yan, bayanihan. Diba? Kasimbayanihan. Mayroon kasimbayanan doon sa pulis eh. So, sa sundalo, wala pa eh. So, kasimbayanihan tayo. Ha? So, mayroon pa daw naka-schedule, sir. Saan ba yun? Yung kataran daw, yung komunidad ng mga agta. Kaya, hindi rin namin alam. Karamihan sa mga nami-mention namin pare ng Katoliko ay nagagalit sa amin. Ngayon, natatakot kami dahil wala na yung nagagalit na ba yung mga ambassador ng langit sa amin. Ngayon, high moral ulit dahil nandito yung Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati na pong lumalaban ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor. 1970s, 1980s, hanggang ngayon. Nagkrusada sa Luneta, beware communism is satanism. That was 1980s. After ng EDSA Revolution, pinadalahan ng mahal na pastor ng barong na itim. Sabi ng mahal na pastor sa TV, bakit isa lang? Hindi lang ako ang handang mamatay alang-alang kay Kristo. Lahat na taga Jesus Miracle Crusade. Natakot ang NPA sa amin. may share ako, brother, papayagan nyo. Dati kasi, sabi ko yun, kasama kong umaakyat, sila Bishop, tapos sila Father Nox, sila Father Agkawili, Father Catral. Ngayon, pag nakikita nila ako na nandito sa sambayanan, parang umiiwas sila sa akin. Umiiwas na. Dati naman, sila yung kasama ko, ako yung sumasalubong sa kanya pag pinapasok ko sila sa mga anibersaryo na ginaganap ng NPA, umaakyat sa bundok para magganap ng kampuhan ng NPA. Ang saya-saya nila na kasama ko. Oh. Pero sa ngayon, nagsasalita ako laban sa NPA. Parang umiiwas na ba yung ibang... Parang may cancer ka na, may kitong ka na. Kaya nga po, brother. Born again na, sir. Born again na. Yeah. Sigurado, mas malinaw pa sa mineral water yung sinabi mo. Sila yung supporter. Hindi, this is, nandiyan yung ating makasundaluhan. Pagtanungin mong sundalo, marami ba bang NP ngayon? Ay, kunti na sila, Brad. Tinanong ko si Kapinong, anong mas maraming NP? Panahon ni Marcos Sr. o panahon ngayon? Si Kapinong nagsabi sa akin, mas marami ngayon. Bakit hindi natin nakikita may armas? Ang marami ngayon, walang armas. Legal. Member ng mga party list, anak bayan, kabataan. Lahat yan ay mga reservist. Pagdating ng panahon, pag sabi, laban na tayo sa gobyerno, magulat ka na lang. 20 million na pala yung kukuha ng baril. Lahat ngayon reservist. Yung makikita mo sa kabundukan, yan yung sinasabi nilang hukbong makilos. Yung mobile force. Hukbong makilos. Yung isang squad lang. Kasi mahirap pakainin pag marami. Sabi ni Kapinong, yung training nilang malaking training ground sa Isabela, 700 sila doon, isang batalyon. Yung first batalyon na sinasabi mo. Magkanong budget yon? Monthly, 500,000. Pagkain lang yun. Hindi pa masarap. O sino ang magpapakain? O hindi takal-takal. O 500,000 per month. Saan kukunin yon? Pero brother, yung pagkain ng mandirigma isang takal. Yung pagkain ng commander, makaabot sa mesa. O siyempre. Bulto. Bodol fight. Bulto. Tama po yun. Pag commander, bodol fight. Bulto daw kaya, bulto. Bolto-bolto. Iba ang luto. Kasi nung si Corporal Tati, kapatiran ng sundalo sa Mindanao, mayroon silang tinatawag na CMO. Ito, CMO. Di ba naglilecture ang mga sundalo? Habang naglilecture ang mga sundalo, may dalang baril. Patungkol sa Diyos,
Sabi ng mga tao, kilala ko yung sundalo na yan, patungkol sa Diyos. May kabit naman yan eh. Hindi naniwala ang mga tao. Lasinggiro naman yan, asubosado yan. Nung tumayo si Tate, si Corporal Tate, wala siyang baril, dala. Ako ay babaero. Ako ay lasinggero. Pag ako yung lasing, nagpaputok ako. Pero ako binago ni Kristo. Sabi nun ni Corporal Tate, binulungan siya ng kapitan. Sir, pwede ba kitang maimbitahan? Bumalik ka dito mag-isa lang. Oh, di bumalik siya mag-isa. Sabi ng CEO nila, bakit mag-isa ka lang? Di sir, dali mo baril. Hindi ko, Bible lang dali ko sir. Pagdating doon, nag-discuss sila sa kapitan. Nandoon pala si Kari doon sa kabilang kwarto, yung commander. Nandoon sa kabilang kwarto nakinig. Nakumbinsi, mabait na pala sundalo ngayon. Paglabas niya sa bahay ng kapitan, sumalubong yung commander. Sir, surrender ako sa iyo. Bakit? Impay ka ba? Opo, sir. May baril ka? O may baril, sir? Impay ka ba talaga? Opo, sir. Opo, sir. Ang impay ang alam ko, malnourished. Yung pala commander. Ang malnourished lang pala yung mga mandirigma, pero commander, laki ng katawan. Sige, sama ka. May dalang baril eh. Pagdating sa barracks, sabi ng mga impedo na nahuli, Commander, bakit ka dito? Commander nga pala. Tama yung sinabi mo, pag commander, hindi talaga pumapayat. No? Kaya ni Kabuting ng anak pawis. Ayun. So, ito ang solusyon. Salita ng mga lapeng. Yes, amen. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Sabi ng Panginoon. So, hindi kami natatakot. Hindi po kami nagpapa-escort ng sundalo. Pinasok po namin ng Sinundungan, Marag Valley at ibang mga bundok dito. Wala po kaming escort na sundalo. Ngayon, tinatap na kami. Tinatawag na ako, Brad, pwede ba kayong ma-invite? Meron kaming pulong-pulong. So, pero wala kaming budget, Brad. Pwede ba kayo ang mag-sponsor? Oh, sir, walang problema. Nagkukursada kami, gumagasto kami ng 100,000. Hindi namin alam kung may dadalo o wala. Magpasting pa kami, 10 araw, walang kain. Tapos pagdating doon, walang dadalo. Ito pa kaya, gagasto ka lang ng maliit na halaga, may dadalo. Yes, amen. Pagpapala sa amin yun. Amen. Pero kung sunod, kung imbitahan nyo kami, ano kaya kung gagawin natin gabi? Kasi sabi ng mga taga-Sinundungan sa akin, pag-araw, Brad, walang NPA. Pag-gabi, mayroon. Pag-araw, bata lang ang lumadalo sa Bible study. Pag-gabi, ang dami lalaki. Namigay kami ng leaflets. Bawal kasi flashlight. Bigay. Leaflets ng biscuit saka juice. Dala namin, 250. Nabigyan, 200. May 15 na sobra. Sabi ko, yung mga bata hindi kinakain kasi baon daw bukas yung kanilang juice at saka biscuit. Dublehin. Dinuble. Bakit sir? Mayroon na po. Di, dublehin mga bata kasi may sobra. Sabi ng bata, sir, pag dublihin nyo, dapat pantay-pantay, pati matatanda. Sabi sa akin, kuya, ayaw naman lang tumanggap, kuya. Bakit? Dapat daw pantay-pantay. Sabi ko, ha? Dapat pantay-pantay. Sinabi ko doon sa kaibigan ko, na sa Ricom to. Sabi ni Kerner Sinaon sa akin, yan ang dahilan, Brad, na ang Sinundungan Valley, inuman sila namin. Kahit 5 years old, NPA na yan. Dadoktrinahan yan. Teka muna, sir. Sabi ko, ano naman ang masama doon sa pantay-pantay, sir? Ang masama doon sa syudad, kahit puno na yung bulsa, wala pa, sir. Puno ng bulsa dito. Ikaw naman, may wala pa, sir, wala pa. Puno na. Doon, pwedeng itago nila yun, kaya isa lang, dapat to pantay-pantay. Ang kulang lang doon, sir, salita ng Diyos. Total, disiplinado na sila doon. Huwag na nating burahin yung disiplina. Salita ng Diyos ang ating dalhin. Sabi ng anak pawis na ngayon ay nasa atin na. Itong feasibility studies na to, nalalaman ko sa anak pawis pa ako. Yung pala, nahuli din eh. Magaling sila sa plano. Ang kulang sa kanila, ang Panginoon. Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. So, magandang plano. Mamakumbinsin mo ba yung mga tao kung hindi magandang plano? Ang kulang lang, walang Diyos. Pag harangin mo yan,
Kasi walang Diyos eh. High blood eh. So sabi ng mga tao, ano ba ito? Akala ko mababait. Akalang bait-bait dyan. Pero pag may Diyos, wag na nating payamanin yung mga Chinese. Bumili na kayo sa mga kapitbahay nyo ng bigas. Pupunta pa kayo dun eh. Pero hindi talaga pwede na 20 pesos. Hindi naman ako kay Bongbong Hindi feasible yon. 20 pesos bigas. Tapos binili ang palay, tag 30 pesos ang kilo. Magkano ba isang kilong bigas? 2 kilong palay. So 2 kilong palay, magkano ba yan? 60. Tapos ipagiling mo, naging 1 kilo. Binta mo ng 20. Lugi ka ng 40. Maliban na lang kung philanthropist ka talaga. No? Wala talaga. Kasi kung ibinta mo ng 20, bilhin mo sa mga farmers ng 5 pesos ang kilo. Amen. Yun. Mayroon bang 5 pesos ng papayag 5 pesos ang palay? Wala. Bilhin ng Chinese yun 30 eh. Tapos bilhin ng gobyerno 5 pesos. Sa Chinese ko na lang di ba? Pero ito. Alam mo kung paano mapababa ng presyo ng palay? Di huwag ka nang kumain ng bigas. Magkamuti ka. Magbantay-bantay siya doon sa 65 kilos. Wala bang bumibili? Yung kamuti doon naubos na. Mapilitan silang magbaba ng presyo. Yun ang tinatawag na the law of supply and demand. Pag wala nang nag-demand, bababa ang presyo. Ayun. Pag marami ang gustong kumain ng bigas, ay talagang magtataas. So wag na kayo kumain ng bigas. Sigurado yan. Kanin lang ba yan? Magsarado yung magtitinda ng bigas at magmamakaawa sa inyo. Bili naman kayo dito, 20 pesos na lang. Kasi ang bigas, pag matagalan yan, babaho yan. Di ba? Pero masarap talaga yung bigas, di ba? Bakit? Dahil mayroon ng sugar ang katawan mo. Nagdemand ng bigas yan. Dahil diabetic ka na. Tama yun. Ano bang number 1 cause ng kamatayan ng mga Pilipino? Bigas. Kasi damihan mo ng kain para mabusog ka, diabetes naman ang abutin mo. Kasi tataas ang sugar mo. Mag-cause ng heart disease, high blood. Paano ko nalaman yan? Pati ako. Natamaan ako ng mataas na sugar. 500 sugar ko eh. Kasi matakaw ako sa bigas. Kanin. Nung doon ako assign ako sa Dubai, sa Qatar. Yung mga Thailand rice, ang babango, ang sarap. Nagugulat ako pag matulog ako para akong binabangungot. Tapos, yung pala mataas ng sugar ko. Ilistap ko yung pagkain ng bigas. Yung kanin. Nagkakamutin na lang ako. Hindi 100 plus na yung sugar ko, normal na. O sinong yayaman pag magkamuti ka? Yung mga farmer. Amen. O, di ba? O, para gusto mong hahabang buhay mo, control eating rice. Pero kung magkaisa mga Pilipino, ay sigurado yan, tag 10 pesos ng... Hindi pwede sa amin. Kasi bigas na nga, ulam pa namin. Oo nga. Lalo na kung bagong ani, di ba? Tatanungin ka ng... Tatanungin ka ng... Kanin nga. Anong ulam? Bakit ulam? Kanin na nga eh. Kanin na, ulam na rin. Ganun naman talaga mahirap, di ba? Mahirap din ako eh. Pag rice, kahit ulam, pawisan ka na doon. Pero kung mais, pag mais, ay, kahit anong nguya, hindi yung malulunok. Pero kung kanin, malulunok talaga, di ba? Talagang sarap. Kasi bihira ka lang makakain. Yan po yung buhay ng mahirap. Kaya lang, kung walang problema sa mahirap, kahit kain ka ng kain, napupawisan ka naman. Pero yung mga mayayaman, sabi nga nila, yung diabetes, sakit ng mayaman. Pero ngayon, sakit na ng mahirap rin. Kasi murang-mura na po yung ating po mga soft drinks, mga timpla ng mga Chinese, talagang... Pero sa China, hindi sila uminom ng soft drinks. Nung pumasok ako doon sa Hong Kong,
Naglinya ang mga Chinese doon sa refrigerator. Anong nilinyahan nila? Yung tag $20 na buko galing Pilipinas na nilagay doon sa ref. $20 ang maliit na buko. 1 liter na Coke at saka soft drink, $5 lang. Wala pong bumili doon. Doon sa buko sa Pilipinas, $20. Times 6. Magkano yon? 120 pesos ang buko sa Hong Kong. Iniinom ng Chinese yun. Ang umiinom lang ng soft drinks, tayo. Pero silang gumawa nun. So magugulat ka, may nagtinda ng buko. Pero umiinom ng soft drinks. Buko tinda, pero yung nagtinda, umiinom ng soft drinks. Pilipino. Last na lang to. Ang Pilipino, sabi ng Inchika, kayo Pilipino, laki mata, liit utak. Kami, liit mata, laki utak. Kahit maliit ang mata nila, magaling silang mag-manage sa pera. Kahit mayaman na sila, lugaw-lugaw pa rin. Pero ang Pilipino, umasinso ng konti, Letson, Hinebra, alak, babae. Pangit na yung asawa ko, palitan ko na to kasi marami na akong pera. Hanap na bagong asawa, yung makinis. Bagsak ang negosyo. Balik pagka mahirap. Blimin ng gobyerno. Mahirap pa rin kami. Mahirap ka dahil sa'yo. So hindi imperialismo, hindi kapitalismo, hindi feudalismo, hindi burokata kapitalismo. Ang problema, hindi po yan. Ikaw mismo. Yun lang. Ikaw mismo ang problema. Tumalikod ka na sa bisyo. Dahil nagkuso ng sakit siya. At makontinto ka, huwag kang mangutang. Kasi pag mag-birthday, kala mo, imbitahin buong barangay. Utang pala yun. Huwag kang mangutang. Ang mga Indiano, elementary pa lang, mayroon na silang bank book. Pilipino, maka-bank book lang pag naging teacher. O, di ba? Bakit ayaw nating mag-deposit? Dahil hindi tayo nasanay. Saan tayo mangutang? 5-6. 10% po yon. Ang bangko 2% lang. Pero nasanay tayo na mangutang kay Inchik. Tapos sabi, kanayo pa yung maisa, pag ikabinta mo sa akin ha, ikaw, lami ka utang sa akin mo binta. Instead na 20 pesos ang kilo, 15 na lang kasi may utang ka sa akin. Wala kang magawa dahil may utang ka nga. Amen. Tumayo po tayo. Para hindi na magkautang, magbagong buhay na tayo. Lumapit sa mga Lapinoon. Pag mayroon kayong karamdaman, ilihas ko kayo minamahal. Mamaya, lapit lang kayo dito, huwag kayong maya. Habang aawitin po natin ng isa pong awitin, fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga NPA. May puso din yan. Dito tayo. Yan si Kasimoy, nalihans ko yan doon sa San Juan. Forward lang po. Huwag kayong mahiya. Ipag-pray ko kayo mamaya. Libre po, minamahal ang kagalingan ng sakit nyo. Libre po ang kagalingan ng inyong mga sakit. Kung mayroon kayong sakit na hindi na gumagaling, ipag-pray namin. Gagaling ang karamdaman nyo. Mayroon kayong husband na lasinggero, sugarilo, sabungero, lapit kayo para malutas ang problema nyo sa husband nyo na punong-puno ng bisyo, panulugan. Masarap tingnan. Sundalo nagtaas ng kamay. NPA nagtaas ng kamay. Mga supporter ng NPA nagtaas ng kamay. Mga politiko nagtaas ng kamay. Sumuko sa Diyos. Sa Diyos tayo susuko. Pag sumuko ka na sa Diyos, lutas na ang problema. Pagkakatok ang NPA sa bahay nyo, sabihin nyo, Sir, may Diyos pala na nagmamahal sa akin. Totoo palang may Diyos. Kumbinsihin nyo yung si Kasimoy. Sabihin nyo si Kasimoy kung makita nyo, hinahanap po kayo ni Brother Danny. Kasi matagal na pong gusto makipag-usap sa akin yan. Hindi lang namin natainingan sa sinungkulan sa akin.
Namatay na yung kanyang asawa, mga anak. Problema. Parang naghuramenta doon siya sa problema niya. Pero may kalutasan ang problema niya. Lumapit siya sa mahal ng Panginoon. Kahit hating gabi, pwede ko siyang kausapin. Itaya ko ang buhay ko para maligtas lang siya. Habang nakataas ang ating kamay, awitin po natin ang Fear Not. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. Dalawang kamay. Fear not. Huwag kayong matakot. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Huwag kayong matakot. Sasamahan ka ng mahal na Panginoon. Kung magkaisa na ang kasundaluhan, ang simbahan at ang sambayanan, walang magtagumpay laban sa atin. Hallelujah. Sumurga sa panalangin ito, banggitin po niyo, malakas natin. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa mga Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kalamang buhay. Patawarin mo sa kulang kasalanan ng kalamang buhay. Gawin mo sa tunay na Kristyano. Isulat mo kalamang pangalan sa Kristo. Iligtas mo sila sa buhay mamahal sa buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Will hold right there, saying unto thee, fear not, fear not, for I am waiting. Be not dismayed, for I am thine God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Praise God. Pag maglingkod kayo sa mahal na Panginoon, may namahal, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Imaginin mo kung nag-impay ako. Itong anak ko na yan, impay na rin. Angel, nag-aral yan from elementary to college, wala akong ginasto. Nag-aral ng college, 4 ang scholarship. Ngayon, instructor ko siya ng English sa Cagayan State University, Karen. Yung isa ko ng mga anak yan, mag-graduating na sa electronics engineering sa University of Nazareth. Yung bulso ko, nasa yung bulso ko, ito, third year in civil engineering sa Cagayan State University. Yung isa na, mayroon po siyang kinoconstruct kasi nag-aral ng architecture, nag-proceed ng marine, nag-graduate na cum laude sa marine engineering. Kung nag-ipay ako, mayroon kayo kung anak na gano'n. Baka naman mga commander na rin yung mga anak ko, no?
o nasa ilalim ng lupa. So, maglingkod sa mahal ko. Hindi hadlang ang kahirapan. May Diyos na buhay. Ilagay po yung kanang kamay niyo sa ulo. Kalawang kamay sa parte ng katawan ng may karamdaman. Kayo na po ang magbanggit sa karamdaman niyo kung ano po yan. Diabetes, heart disease, high blood. Palayasin niyo sa inyong katawan sa pangalan ni Jesus. Tapi magkaisang manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin po Jesus. Minsan pa mahal Pinoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali, ano man, naisip, nagawa, nabanggitin may mga labi na hindi kaya ayas yung barapan, patawarin mo kami, mahal Pinoon. So po, dalangin namin kagalanghal, minamahal Pastor. Abutin mo pangailangan yung manahak, aking sinasuway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, demonyo ng mga bisyo, hallelujah, demonyo ng komunismo, cast out in the name of Jesus. Sickness cast out, be healed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin.